19 anyos na binata, chinapchap ang katawan dahil lamang sa nawawalang cellphone charger. Ito ang kaso ni Lyndon Masinsin. Isipin mo, April 2017, sa isang compound sa Barangay Ampid-2, San Mateo, Rizal, isang 19 anyos na binata na si Lyndon Masinsin ay biglang nawala. Pagkalipas ng ilang araw, natagpuan ng mga residente ang putol-putol na bahagi ng kanyang katawan na nakabaon sa lupa. Ang dahilan, isang simpleng cellphone charger na nawawala. Dalawang minor de edad na magkapatid ang sinasabing salarin sa karumal-dumal na krimen na ito. Paano nauwi sa ganitong karahasan ang pagkawala ng isang simpleng cellphone charger? Si Lyndon Masinsin, 19 years old, ay isang ordinaryong binata mula sa San Mateo, Rizal. Noong unang bahagi ng April 2017, bigla siyang nawala. Agad na nireport ng kanyang pamilya sa otoridad, subalit walang kahit na anumang leads. Noong April 11, 2017, natagpuan ng mga residente ang mga pinutol na bahagi ng katawan sa isang compound sa Barangay Ampid-2. Ang mga bahagi ng katawan maliban sa mga braso at binti ay inilagay sa isang steel drum at ibinaon sa hukay. Natagpuan din ang kagamitan na ginamit sa pag-chop-chop ng katawan. Kabilang sa mga ginamit nila ay wood saw, kutsilyo, malaki at maliit na gunting, hacksaw, metal saw, martilyo at isang bolo. Base sa isinagawang DNA test, nakumpirmang si Lyndon ang chinapchap na katawan. Ayon sa investigasyon ng San Mateo Police, ang motibo ay isang nawawalang cellphone charger. Si Lyndon ay sinisi ng dalawang magkapatid na sina Reynaldo Chay III, 17 years old at Reynaldo Chay IV, 16 years old, kasama ang isa pang sospek na hindi na minor de edad. Sabi ng mga sospek, ninakaw daw ni Lyndon ang charger kaya galit na galit sila. Pinatay nila si Lyndon sa kanilang bahay. Pinutol-putol ang katawan gamit ang kutsilyo at iba pang mga kagamitan at pagkatapos ay inilipat ang mga bahagi gamit ang wheelbarrow at ibinaon sa compound. May CCTV footage na nagpapakita sa kanila na nagtutulak ng wheelbarrow na puno ng mga bagay na pinaniniwala ang bahagi ng katawan ni Lyndon. May witness na nakakita sa kanila sa lugar bago ang pagkatuklas ng katawan ni Lyndon. Nag-confess ang magkapatid na sospek sa polis na matagal na sila di umano may galit kay Lyndon dahil ninakawan sila ng pera at mga gadgets. Hinihinala rin na gumagamit ng marijuana ang nakatatandang kapatid. Ayon kay SPO1 Gumersindo Digma, ang magkapatid ay mag-isa na lamang naninirahan dahil namatay na ang kanilang ama habang ang ina naman ay nasa United Kingdom para magtrabaho. Ang San Mateo Police kasama ang SOCO team ay nagtipon ng ebidensya. Dugo sa bahay ng mga sospek, murder weapons, CCTV at witness statements. Ang autopsy ay nagpakita ng multiple stab wounds at dismemberment. Ang hatol, ang tatlong sospek ay na-charge ng murder. At dahil sa minor de edad ang dalawa sa kanila, ang kaso ay under ng Juvenile Justice and Welfare Act. Ang conviction ay base sa confession nila at overwhelming evidences, CCTV, mga kagamitan na ginamit pang patay at witnesses. Ang korte ay nagdesisyon na guilty sa kasong murder. Ang kaso ni Lyndon Masinsin ay hindi lamang kwento ng karahasan. Isa itong salamin ng realidad ng ating lipunan kung saan ang galit ay kayang lamunin ang katinuan kahit ng mga batang paslit pa lamang. Nasaan ang mali? Sa pagpapalaki ba? Sa impluensya sa paligid? O sa batas na tila nagiging panangga ng mga nagkakasala? Sa huli, ang kariton na tulak-tulak ng mga sospek ay hindi lamang naglalaman ng labi ni Lyndon. Dala rin ito ang bigat ng isang katotohanan na sa bawat sandali ng galit may buhay na pwedeng mawala at may kinabukasang habang buhay na mababaon sa limot.